Welcome back sa Tagalog Mystery Hub, kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo, at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-puno ng kababalaghan at misteryo. Isang tahimik na bayan sa Ritter, Oregon. Isang malawak na bukrin na napapalibutan ng kakahuyan at manatarik na bundok. Isang lugar kung saan ang katahimikan ay tila isang natural na bahagi ng buhay. Ngunit sa isang malamig na araw noong Pebrero 1952, ang katahimikan ay napalitan ng matinding takot. Isang bata, 2 taong gulang lamang, ang misteryosong nawala, si Keith Parkins. Ang kanyang pagkawala ay hindi lamang simpleng kaso ng pagkalikaw. Nang siya ay matagpuan, ang kanyang kinaroroonan ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Paano siya nakaligtas? At ang mas malaking tanong, paano siya nakarating sa isang lugar na tila imposibleng marating ng isang musmus na bata? Samahan ninyo ako habang binabalikan natin ang nakakilabot na kwento ng pagkawala at pagkakahanap kay Keith Parkins. Isang kwento na hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan. Noong hapon ng Pebrero 1952, naglalaro si Keith malapit sa kanilang bahay. Ang kanyang pamilya ay pala sa mga gawaing bukid, kaya hindi na napansin na unti-unti na siyang lumalayo hanggang sa bigla na lang siyang nawala. Ang Ritter, Oregon ay isang liblib na lugar. Ang paligid ay puno ng matatarik na bundok, kakahuyan at nagyayelong ilog. Hindi ito isang lokasyon kung saan basta-basta lang maglalakad ang isang bata, lalo na't wala siyang sapat na proteksyon laban sa matinding lamig. Nag-aalaga ng kanyang pamilya. Agad nilang hinanap si Keith sa paligid ng bahay, sa likod ng kamalig, sa mga daanan ng hayop, sa ilalim ng mga puno. Ngunit wala. Na hindi nila siya matagpuan, humingi sila ng tulong mula sa kanilang mga kapitbahay. Sa loob lamang ng ilang oras, dusa-dusa ng tao nang sumali sa paghahanap. Mga magsasaka, veteranong mga ngaso at maging mga otoridad. Ngunit sa abla ng kanilang pagsisikap, walang bakas ang batang si Keith. Ang takot ay nagsimulang lumalim. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang sa lumubog ang araw. Ang temperatura ay bumagsak, nagbabanta ng matinding hamog at nagyayelong hangin. Alam ng lahat na isang musmus na bata ay hindi kayang mabuhay sa ganitong klaseng kondisyon ng magdamag. Kaya hindi sila tumigil sa paghahanap. Gumamit sila ng mga aso para sundan ang amoy ni Keith. Gumamit din sila ng mga flashlight upang halugugin ang bawat sulok ng kakahuyan. Ngunit, kahit anong gawin nila, walang bakas. Parang bigla nilang siyang nawala sa ere. Kinabukasan, matapos ang 19 na oras, natagpuan nila si Keith. 12 milyang layo mula sa lugar kung saan siya nawala. Isang 2 taong gulang na bata, naglakad ng 12 milya sa gitna ng matarik at nagyayelong kagubatan, tumawid ng 2 mountain ridge na walang sapatos, walang pagkain, at walang proteksyon laban sa matinding lamig. Ang tanong, paano? Ayon sa mga nakakita sa kanya, si Keith ay natagpuan na nakadapa sa lupa. Halos nagyayelong katawan, pero buhay. Ang kanyang mga damit ay punit-punit, ngunit walang senyales ng sugat o kahit anong trauma. Para bang may kung anong pwersa nagtulak sa kanya patungo sa malayong lugar na iyon. Ngunit ang mas nakakilabot, ang lugar kung saan siya natagpuan ay halos imposibleng marating ng isang bata. May tumulong ba sa kanya o may pwersa na dala sa kanya roon? Dahil sa kakaibang nature ng pagkawala ni Keith, maraming teoryang lumitaw. Alin kaya sa mga teoryang ito ang pinakamalapit sa katotohanan? Ang kwento ni Keith Parkins ay isa lamang sa maraming kaso ng mga nawawalang bata na natatagpuan sa hindi maipaliwanag na lugar. Ang pagkawala at pagkakahanap sa kanya ay isang misteryong di pa rin lubusang maipaliwanag hanggang ngayon. Sinasabi ng ilang eksperto na maaaring naligaw si Keith at nagsimulang maglakad ng walang direksyon dahil sa epekto ng lamig. Ngunit, paano nalampasan ang mga bundok at malatarik na bangin? Walang sugat o marka sa katawan si Keith. Kung siya ay natake ng isang hayop, paano siya nakaligtas ng walang gasgas? May mga naniniwala na maaaring nadala si Keith ng hindi pangkaraniwang puwersa. Ilang mga kaso na ng pagkawala sa kagubatan ang may parehong pattern. Mga taong nahahanap sa lugar na hindi nila dapat marating. Isa pang teorya ay maaari may kumuha kay Keith. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, siya ay pinalaya at iniwan sa malayong lugar. Ano sa tingin ninyo ang nangyari kay Keith? Kung may sarili kayong teorya, i-comment niyo sa ibaba. Kung gusto niyo naman ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng misteryo, pagkawala, at hindi maipaliwanag na pangyayari. Hanggang sa muli,
Paalam.